Mapagpalang gabi po sa ating lahat at tayo po magbabasa dito po sa ating daily devotion. At nandito na nga po tayo sa Joshua chapter 4 at ang aking pong babasahin ay dito po sa verses 1 po. Ang sinasabi nga po sa talatang ito, magtayog sa gitna ng ilog. Nang makatawid na sa ilog ng Jordan ang buong sambayanan, sinabi ni Yahweh kay Joshua, pumili ka ng 12 lalaki, isa sa bawat lipi. Pakuhanin mo sila ng tigi-isang bato sa gitna ng Jordan, sa mismong kinatatayuan ng pari. Ipadala mo sa kanila ang mga bato at ilagay sa pagkakampuhan ninyo ngayong gabi. Tinawag nga ni Joshua ang 12 lalaki na pinili niya. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. Magandang gabi po sa ating lahat at muli tayo po magsishare sa ating daily devotion dito sa Joshua chapter 4 verse 5 hanggang 8. At sinabi ni Joshua sa kanila, dumaan kayo sa harapan ng kaban ng Panginoon ninyong Diyos sa gitna ng Jordan at pasanin ng bawat isa sa inyo ang isang bato sa kanyang balikat ayon sa bilang ng mga lipi ng mga anak ni Israel, upang ito'y maging pinakatanda sa gitna ninyo na pagkaitanong ng inyong mga anak sa panahong darating na sabihin anong kahulugan sa inyo ang mga batong ito at inyo ngang sasabihin sa kanila sapagkat ang tubig ng Jordan ay nahawi sa harap ng kaban ng tipan ng Panginoon. Ang magdaan yaon sa Jordan ay nahawi ang tubig sa Jordan. At ang mga batong ito ay magiging pinakaalala sa mga anak ni Israel magpakailanman. At ginawang gayon ng mga anak ni Israel gaya ng inuutos ni Joshua. At pumasan ng 12 bato mula sa gitna ng Jordan, gaya ng sinalita ng Panginoon kay Joshua ayon sa bilang ng mga lipi ng mga anak ni Israel. At kanilang dinala sa dakong kanilang tutuluyan at inilapag doon. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Joshua chapter 4 verse 9 to 11. At si Jose ay nagpabuntong ng 12 bato sa gitna ng Jordan, sa dakong tinayuan ng mga saserdote na nagdadala ng kaban ng tipan, at nangadoon hanggang sa araw na ito. Sapagkat ang mga saserdote nagdadala ng kaban ay tumayo sa gitna ng Jordan, hanggang sa natapos ang bawat bagay na inuutos ng Panginoon kay Jose, na salitain ng bayan ayon sa buong inuutos ni Moises kay Jose, at ang bayan ay nagmadali at tumawid. At nangyari nang nakatawid na lubos ang buong bayan na ang kaban ng Panginoon ay itinawid at ang mga saserdote sa harap ng bayan. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ay makikita sa Joshua chapter 4 verses 15 to 17. Ito po ang nakasaad. Babasahin namin ni Yonami. At ang Panginoon ay nagsalita kay Joshua na sinasabi, iutos mo sa mga saserdote na nagdadala ng kaban ng patutuo na sila ay sumampa mula sa Jordan. Nag-utos nga si Joshua sa mga saserdote na sinasabi, umahon kayo mula sa Jordan. Yun lang po, maraming salamat. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking i-share ay makikita sa Joshua chapter 4 verses 12 to 14. Ito po ay para kay Sister Hasmin Venaflor at ang pamilya. Ito po ang sinasabi. At ang mga anak ni Ruben at ang mga anak ni Gad at ang kalahati ni Manasseh ay dumaang may sandata sa harap ng mga anak ni Israel, gaya ng salita ni Moses sa kanila. May 40,000 na nasasakbatang handa sa pakipagdigma ang dumaan sa harap ng Panginoon na patungo sa pakikibaka sa mga kapatagan ng Jericho. Nang araw na yaon ay pinadakila ng Panginoon
si Joshua sa paningin ng buong Israel. At sila natakot sa kanya, gaya ng kanilang pagkatakot kay Moses sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon, God bless. Magandang gabi po sa lahat. Babasahin ko po ngayon ay makikita sa Joshua chapter 4 verse 18 to 20. And the priest came up out of the river, carrying the ark of the covenant of the Lord. No sooner had they set their feet on the dry ground than the waters of the Jordan returned to their place and ran at flood speeds as before. On the 10th day of the first month, the people went up from the Jordan and camped at Gilgal on the eastern border of Jericho. And Joshua said, "Set up at Gilgal the 12 stone they had taken out of the Jordan." Yun lang po. Puri ng Diyos. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat at ang aking pong babasahin ay matatagpuan sa Joshua chapter 4 verses 21 to 24. Sabi po rito, "Then Joshua said to the Israelites, in the future your children will ask, what do these stones means? Then you can tell them, this is where the Israelites crossed the Jordan on dry ground. For the Lord your God dried up the river right before your eyes, and he kept it dry until you were all across, just as he did at the Red Sea, when he dried it up until we had all crossed over. He did this so all the nations of the earth might know that the Lord's hand is powerful, and so you might fear the Lord your God forever." Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Amen.